Yo, what's up mga tol? Kamusta? Kamusta? So, another day, another video. And syempre mga tol, another goat breeder na naman ang ating napuntahan. So, ngayon nga mga tol, andito tayo ngayon sa Barangay Balibagol yan, Batangas. At kasama natin ang ating tropang magkakambing. So, Kuya Lloyd, pakilala ka. Okay, magandang araw po sa inyong lahat, sa mga viewers. Ako po si Lloyd Cabasis, na isang dating OFW sa matagal na panahon. At ngayon po ay nag-aalaga na ng kambing, mga bowers na goat. So, yun lang. Kuya Lloyd, nasabi mo nag-ibang bansa ka dati. Anong ba dati? Okay, dati ako sa industrial part ng nasa engineering sa Taiwan. Then after 6 years, nagpamilya muna. And then pagkatapos noon, nag-aaral ulit. Seaman. Nag-seaman tayo. Oo. Tapos nagtrabaho ulit tayo offshore. 6 years din, more than 6 years, then pahinga na. Yun na yun, para may time naman tayo sa pamilya. Kaya ito yung ating pinagkakaabalahan ngayon na negosyo. So nung nagsimula kang magkambingan, hindi ka na bumalik ng Hindi na. Hindi ka na nag-abroad? Hindi na. Yun pala. Pero talagang ano yun, naisip mo bang magkambing bago ka pa bumaba o nung nandito ka na sa Pilipinas? Actually, nagsimula ito nung nag-pandemic. Wala tayong pinagkakaabalahan na iba na gawain kasi bawal lumabas, kung saan-saan. So, wala sa plano. Pero may planong magnegosyo. Pero ang problema, paano mag-umpisa at anong klaseng negosyo? So, nakita ko na ang pag-aalaga, ang goat racing ay isa sa magandang negosyo na pwede natin pasukin. So, yun? Nag-start ka ba dito sa mga full blood o native ba muna, upgraded? Actually, nagsimula tayo sa mababang klase ng kambing. May mga native, meron ding upgraded. So, doon tayo nag-umpisa mag-alaga. Okay. So, yun mga tol So, nag-start pa rin sila sa mga mabababang klase ng kambing. Nung naghikayat sa'yo sa pagkakambing, may may nakapag-impluwensya ba sa'yo? Bakit kambing? Kasi pwede namang baboy, pwedeng Okay. So, actually, mahilig naman tayo dati sa mga livestock talaga. Noong maliit pa tayo, may mga manok-manok tayo. Di ba? Naging breeder din tayo ng aso, ng mga husky. And then, nakita ko noon, nakikita ko sa Facebook, marami, sabi ko, parang magagandang alagaan to, ang kambing na to. So, nag-try muna ako sa mababang klase. So, doon nag-umpisa. Pero naisip mo bang talaga meat type talaga, mga bower na gusto mo? Kasi di ba, may mga Anglo, may... So, sa akin talaga noon, parang aliwan lang. Aliwan lang siya. At nung nagtagal, kasi maganda sa mata eh. Mahilig kasi ako mag-alaga ng mga pet, mga ganyan. So, nagagandahan ako sa nila. Hindi ko pa alam hindi ko pa alam yung meat type. Hindi ko pa alam yung mga gatasan. So, pero dahil palagi kong nakikita yung bower, so nagkaroon ako ng interest. Ano yung kauna-una mong binili? Native. Hindi, yung sa full blood. Sa full blood, una kong binili noon ay kay paring Junks Gutierrez. Kay Boss Junks. Doon ako ako noon. May mga traditional siyang Australian. So, ginrab ko yon kasi medyo mababa ng konti yung presyo kaysa sa mag-import ka. Tapos, pumupunta ako ng Quezon, bumili rin ako ng mga imported doon na gamit na. So, doon ako nag-umpisa na sa full blood. Okay. Then, dahan-dahan, napapag-aralan, ganyan. At kaanuhan ay natuto naman tayo kahit papaano. So kasi syempre ilang taon na rin simula ng pandemic, parang 4 years parang mga ganun na mga 4 years na yan. Parang 2019 ba nag-umpisa? So almost 4 years.
kamusta naman ang ano natin, ang pag-aalaga ng kambing? Since ikaw, isa kang OFW, siyempre, nung OFW tayo, umaasa tayo sa income. Di ba? Monthly, meron tayong ano. So, kamusta naman ang pag-ano mo? Masasabi mo ba na okay yung pagpasok natin sa pagkakambing? Actually, sa unang arangkada mo sa pag-aalaga ng kambing, wag mo munang isipin yung Kita, balik, yung return. Kasi sabi ko nga dati, parang nagkaroon ako ng interest sa pag-aalaga dahil ang purpose ko is mag-alaga lang, mag-alaga, magparami. Pero siyempre dumadami at kailangan mo rin namang siyempre bumalik yung mga ginastos mo, magbebenta ka. At meron namang mga nagtitiwala at meron din namang sumusubaybay sa ating sa Facebook account, may sumusubaybay at nag-i-inquire. So napapagbigyan naman natin. Napapagbigyan naman natin. At doon ako nahikayat na mag-produce pa. Kasi maganda yung kita. Maganda yung kita. Kinukulang ka na ngayon ng ano? Actually, kinukulang tayo ng supply. Kasi kakunti pa naman yung ating mga breeder na ano. Kaya siguro darating panahon mag-invest pa rin tayo. Yun. Tama yun mga tol. Kasi nga, syempre, since business yung pinasok mo, medyo yung ROI is, lalo na kung malaki yung puhunan mo sa simula. No? Maganda kung talagang papasukin mo yung pagkakambing, may hilig mo rin, hilig mo rin mag-alaga at handa kang magsakripisyo. Kasi, syempre, yung time. Kung siyempre. Hindi na nga tayo maka-attend ng mga party, mga okasyon ng kaibigan, yung mga tropa. Kasi palagi tayo dito. Dati kasi may katulong tayo. Dahil sa may mga hindi inaasahan, so umalis, wala na nag-a-assist sa atin. So ngayon, solo natin to. Solo nating galawan to. Ikaw na lang talagang sa lahat. Kasi hindi naman ako lumalayo Dito lang talaga yung pakain ko So para nagbabanat ka rin, nagpapapawis, nagpapabayat. Yun na rin yun, ang purpose natin. Para maano yung health mo rin. Tama. Pero yan, Kuya Lloyd, nasabi mo yung pagpapakain, dyan lang. Ano yun, tinanim mo ba yan bago pa dumama yung kambing? Okay. Ganito yan. So, bago kami bumili, unang-una, ito, share ko lang din itong ating karanasan. Lalo na sa mga mag-uumpisa. So, mag-invest muna kayo sa kaalaman. Unang-una sa kaalaman muna. Kasi, paano mo malalagpasan kung wala kang alam kung paano gamutin, paano magpakain, ano yung kailangang iturok, ganyan. So, sa kaalaman muna tayo mag-invest. Pangalawa, sa pakain. Huwag muna kayong bumili ng kambing. Kasi nga, madali lang ang kambing basta may pera ka. Kambing ang dami. So, pakain. Ayan, tinanim natin yan lahat. Hanggang doon. Ipil. Merong indigo pera, merong napier, may gibellina pa. Ayan. Diyan muna tayo nag-invest, nagtanim, mga ilang panahon din yan, 1 taon. Then, saka ka bumili ng kambing kapag ready na. At the same time, yung tirahan nila. Yung bahay. Yung bahay kambing, kailangan safe. Safe siya sa init, sa ulan, at sa magnanakaw. Ayun, di ba? Tama. Kasi may may CCTV tayo dito. So, kailangan safety din ang iyong mga alaga. Yan. So, ayun, mga tol, napakagandang tip doon sa mga tropa natin na babago pa lang or gustong pasukin yung pag-aalaga ng kambing. And pagdating sa bahay, Kuya Lloyd, nakataas na rin no? Elevated siya. Elevated yung bahay niya. So, yan. Please, madaling Madali. Kahigi mo lang yan. Tapos silbing pataba sa ating sagingan, sa mga pamakain. Dual purpose. Ano to, dinediretso mo na o pinapa-imbak mo pa ng Actually, tinatambak ko muna tulad niyan. Para ma-compose siya. Pag medyo tuyo na siya, at bulok na, pwede na natin siyang i-direct sa mga pananim. Yun, ganun pala. Para yung, bang tawag doon, yung nakakasunog. Oo, kasi pag sa manok. Ammonia ba? Ammonia tayong tawag ng Kuya Lloyd siya, Pagka idiniretso mo sa mga halaman, namamatay tama yung halaman.
So yan, grabe yung mga ano dito ni Kuya Lloyd. So maya-maya mga tol is pupuntahan natin. Baka may gusto kang sabihin, Kuya Lloyd, yung mga advice mo para sa mga nanonood, yung gustong pasok. Lalo na sa mga tropa nating OFW. Okay. Madaming OFW ang nanonood sa atin. Tapos siyempre nag-iisip kung okay ba talaga yung So, advice ko lang sa mga nanonood at sa kapwa natin na OFW, the best mag-invest para sa akin, one of the best is livestock. Bakit? Livestock kasi is, for example, kung anumang klase, halimbawa sa baka, sa manok, sa baboy, lahat kasi kailangan ng kailangan ng sambayanan niya para kainin yan. Ang sa atin naman kasi is bower. Napili natin bower. Bakit? Kasi nga kakunti pa lang. Kakunti pa lang ang bower dito sa Pilipinas at pinopromote natin yung local breed ng bower. So, purpose nito breeding. Yung sa akin breeding. Pero yung sa iba kung ang purpose ay meat, ay medyo may kamahalan siguro yung meat ng bower. So, mag-umpisa sa mababang klase ng kambing. So, yun lang. Invest lang kayo. Ano ba ng kasabihan? Invest lang kayo na nang kaya nyo. Nang kaya nyo. Huwag yung gaya-gaya lang or napasubo lang. Oo, mahirap. Mamaya nag-invest ka 500,000 dahil alam naman natin lahat na may kamahalan ang bower. May kamahalan mag-invest sa mga breeder na bower. So baka pag na-bloated yung isa, iyak ka na kasi sayang yung pera. So, dapat handa ka din. Handa ka din sa mangyayari. Lahat naman ng negosyo may risk. So, invest ka lang sa kaya mo na kung matalo ka man, kaya mong anuhan. Yun lang. Yun. Kuya Lloyd, ito lang kung okay lang sa'yo. Magkano yung pinakamahal na kambing na nabili mo? Actually, ang binibili natin dito, mga island born. So, nasa 180 to 200. Yun mga tol Talagang may presyo yung mga kambing. Kaya wag magtataka yung iba kung may napapanood kayong 300,000, di ba, na kambing. Mura pa yung sa akin. Yung sa iba, 250, 300. Ganon. So, yan. Pwede kaya tayong makapasyal sa loob? Pwede. Yun. So, pasyal tayo ngayon mga tol. Teaching na natin yung materialis dito ni Kuya Lloyd. So, let's go. Tara mga tol.